Nagkaroon kayo ng pag-aaral under nga. Ito ba ay sa ilalim ng Oxford Development Studies? Ito po Sir Ted. Gaya nga po nung nabanggit nyo to na napakatagal na po itong pinag-uusapan, napakatagal na ang pinoproblema. Yung pagsusuri po namin sa political dynasty, nagsimula pa po ito noong 2011, 2012. Noong panahon na yon, ekonomista ako sa AIM Policy Center. Ang Mm. boss ko po noon ay si Dr. Ronald Mendoza, na ngayon ay Undersecretary sa Department of Education. Sa pagkakaalam ko, nakikinig siya ngayon. Kaya magandang umaga po, Yusek. Mhm. Mm. Marami po kaming nasulat ukol sa political dynasty dahil iba't ibang anggulo ang tiningnan namin. Ano ba ang nauna, yung dinastiya ba o kahirapan? Ano ang motibasyon ng mga dinastiya? Ano ba ang mga iba't ibang klase ng dinastiya? Ito yung ginagamit na ngayon na fat dynasty, thin dynasty. Ang pinaka nakilala po kasi sa mga nasulat namin, ito po yung na-publish sa Oxford Development Studies. Nag-submit po kami sa journal at tinanggap po nila for publication. Ito po yung pagsusuri namin na binabanggit ng marami ngayon na may relasyon ang kahirapan at paglaganap ng political dynasty. Okay, so ito nga po yun, Dr. David. Basically po, ano ang mga major na impormasyon hango sa inyong pag-aaral na ito sa usapin nga ng pagkokonekta ng kahirapan sa mga lugar na kung saan namamayagpag ang mga pamilya na bahagi ng, sabihin na natin, obese o fat Apo. dynasty? Go ahead. Apo. Dito po, Sir Ted, baka po napapaisip kayo paano po namin binilang yung dinastiya. Napaka masalimuot po na proseso. Kinuha po namin yung mga certificates of canvass ng tatlong eleksyon. Inisa-isa po namin yon, ni-record po namin kung yung mga pangalan, yung probinsya, kumbaga ilan yung nakuha nilang boto, pati yung mga natalo para kinumpara rin po kasi namin kung may lamang nga po ba ang mga galing sa dinastiya kapag dating sa eleksyon. Doon po sa tanong nyo, bumuo kami ng statistical model upang masuri kung ano nga ba ang relasyon ng political dynasty sa isang probinsya at kung gaano kadami yung matuturing natin na parte ng political family doon sa probinsyang iyon. Ito ngayon yung lumabas na, yun nga po, yung meron nga pong relasyon, pag dumadami yung kabilang sa political dynasty, tumataas rin yung antas ng kahirapan, o kaya yung sinasabi nyo, yung nabanggit nyo nga po, yung poverty incidence na linalabas po lagi ng Philippine Statistics Authority. Pero may importante po meron akong mahalagang kailangan i-emphasize dito po. Yung relasyon na ito ay nakaangkla doon sa mga probinsya sa labas ng Luzon. Mahalaga po itong sinasabi kong ito. Kapag inalis po yung parte na iyon, yung pinaghihiwalay-hiwalay po natin, yung Luzon, Visayas, Mindanao, para doon sa statistical model, hindi na po magiging statistically significant yung relationship sa pagitan ng political dynasty at poverty. Kaya po, noong hearing nga po, pinaalala ko po sa kanila na ang relasyon na ito ay para bang mas nakikita kapag lumabas ka sa Luzon. Go ahead, sir. Go ahead. Opo. Ayun po. Opo. Sige. So, yun nga po. Ang isa pa, sir, ito Go po ahead, go pala. ahead. May gusto pa akong isa rin pong mahalagang tandaan natin ay kahit nga po nagawa po namin yung tatlo or apat po ba yung mga paper na nagawa po namin. Hindi po rin kami mismo hindi kami makapagsabi ng patapos kasi depende po talaga sa dinastiya at sa lugar, depende po talaga sa konteksto. Pero tama po kayo na alam naman po natin, hindi naman natin may pagkakaila na pag umabot na po tayo doon yun nga po, hindi na nga po fat, yung talagang obese dynasty na yung nagsanga-sanga na kahit kung sino na lang na kamag-anak, ilalagay na lang sa kahit anong posisyon. Yun talaga, hindi na natin kailangan ng pag-aaral na alam naman na po natin na may mali na po doon. Opo. Sige, balikan ko lang yung inyong pagliliwanag na, kumbaga, mas tama ba ang term kung gagamitin dito, Dr. David? Mas klaro, mas obvious yung usapin po ng pagkokonekta sa kahirapan doon sa mga lugar na pinamamayagpagan ng mga dinastiya outside Luzon, no? Okay. Tama? Okay, Tama sige. po Sir Okay. Ted. Pero Dagdagan ko lang pero po. hindi ba naman din natin dapat iklaro na hindi nangangahulugan na sa Luzon may mga lalawigan
na hindi rin nakakaramdam ng kahirapan ang kanilang mamamayan dahil sa Luzon na meron din mga lalawigan na hindi ganoon ang pag-unlad simply because namamayagpag naman din doon sa ilang mga lalawigan na ito sa Luzon yung dinastiya. Ito po, posible po, Sir Ted. Tama po yung sinasabi nyo. Ang gusto ko lang pong sabihin doon, ang idadagdag ko lang po doon is, noong panahon po kasi yun, isipin nyo po, 2009, 2012, nung kapanahunan po na yun, napakalaki po kasi talaga ng antas ng kahirapan sa Mindanao. Nagkataon rin po doon sa aming pagsusuri na doon rin po yung may pinakamataas na konsentrasyon ng mga, yun nga po, yung mga Fat Dynasty. So, doon po talaga kapag sinama, doon sa ginamit po namin na statistical model, doon po talaga lilitaw yon. Pero balik po doon sa sinabi nyo, pagdating naman po sa Luzon at saka sa Visayas, meron rin po talaga tayong masasabi doon. Kasi po hindi lang po yung statistical model yung binuo namin. Naggumawa rin po kami ng parang case-to-case study na, oy, ano bang nangyayari dito sa probinsya na ito? Ano ba yung kalagayan ng mga probinsya nito? Nakita po namin na alam po namin na maraming dinastiya. Ang nagkataon lang po kasi nung kapanahunan po niyan, lalo na po sa Luzon po kasi hindi ganun kataas ang kahirapan sa karamihan ng probinsya dito, kumpara lalo sa Mindanao. Kaya kahit may dinastiya sila doon, pag sinama mo doon sa model, hindi ngayon lilitaw kapag sa Luzon ka tumingin. Opo. Kasi nga din po, sa Luzon, nandito ang seat of economy and governance, itong NCR, right? Correct po. Kaya nga, even na lang, pag pinag-usapan natin ang minimum wage, klaro naman, di ba, na dito, mas malaki nga ang swelduhan dito sa bahaging ito ng ating kapuluan. Ito muna, bago tunghayan natin itong mga sinasabing bakit nangyayari yung kahirapan na iyon. So, balikan ko lang itong Luzon. Ayoko magbanggit ng mga specific na mga lugar, no? Pero dito sa inyong pag-aaral, naiklaro din naman ninyo na sa Luzon may mga identified dyan na mga baluarte na ng mga pamilya. Right? Opo. Oo. At kita rin naman din natin sa mga lalawigan na ito, yung klasifikasyon na lang ng mga munisipalidad na magmula, di ba, yung meron silang klasifikasyon, di ba, yung kanilang class. Ito ba na pag-aralan nyo na yung mga iba stagnant na? Kasi kung habang tumatagal, dapat yung munisipalidad, lalo na kung napakalaking pera ang nakukuha ng kanilang mga congressman sa kanilang mga distrito, sakop yung bayan na iyon, bakit stagnant na? Hindi na tumataas yung angat o ang bagal ng pag-angat ng kanilang klasifikasyon. Yes po, nung naalala ko po yan, sakto po yung sinabi nyo. Meron nga po kaming mga nakita na mga ehemplo na ganyan noong 2012, 2013. I mean, kahit naman ngayon, madali naman natin makikita na sa tagal ng panahon, kahit ilang dekada na, parang hindi umuunlad, hindi umaangat yung antas ng kabuhayan ng mga tao doon. Kahit, yun nga po, hindi na nga po IRA, nagbago na nga, di ba? Hindi na nga IRA ang tawag. National Tax Allocation na nga po, kahit marami pong pondo, marami pong suporta, ang dapat pumunta po doon, hindi pa rin nagbabago. Kita naman po natin yun. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!